matagumpay pong naisagawa ng United Pastor Council ang Bible Week celebration. Amen? And according to our event coordinator, ay halos lahat ng churches ay nagpadala ng participation. And glory to the Lord, our church, tayo po ang pinakamarami. Hindi naman bilangan yon, pero ako po'y nagagalak. Sapagkat alam nyo, as a chairman ngayon ng UPC, walang ibang nasa likod, kundi yung pamilya ng chairman. Amen po ba? Kaya everybody ay natingnan nila, Bishop, grabe naman, ang dami nyo. Sabi ko, ay tontuwa ako, wala naman akong sinabi sa ating coordinator, si Pastor Ira. But praise God, I humbly say to everyone, thank you for all your support. Amen? Ang ibig sabihin, sabi nga po nung isang advisor namin, it is a good start when January, the UPC is united according to the name, United Pastor Council. Amen. So, palapakan natin ating Panginoon. Salamat po, Life in Christ, sa mga nag-pray, and the government recognize our contribution with regard to spiritual breakthrough ng ating bayan. Amen. And so today, hindi po ako magpipreach ngayong 8 to 10. Mamaya po ako. Alam niyo, ako galak na rin sapagkat even though a lot of responsibilities putting to my shoulder, hindi lang UPC, kinausap ako ng chairman ng buong Laguna, Bishop, kailangan ka ng probinsya. And another one is WHBC, the World Holiness Bible College. Formally, ay ako po kinuha nila bilang administrator and dean ng kolehiyo. Amen? Marami nakapatong sa balikat. Pero sabi nga ng Lord ay ibigay mo sa akin yan. Amen? Kaya ako'y nagagalak at with regard to Life in Christ, I'm so grateful. Sapagkat kilala naman natin ang ating speaker ngayon. Ako'y nagagalak sapagkat when he handled our planning, nasa likod lang ako at ako'y umiiyak. Lord, salamat. Hinugna ang mga leader ng Life in Christ. Amen? Na ako'y maglingkod sa body. Na meron na magtutulong-tulong. Hindi ko naman kayo iwanan, siyempre. Magtutulong-tulong upang i-carry ang burden, ang Great Commission ng Lord na ibinigay sa Life in Christ. Amen? Kaya ako'y nagagalak sapagkat may pagpapalang darating sa inyo sapagkat ipinahiram niyo ako sa UPC, ipinahiram niyo ako sa body of Christ. Amen? Amen po ba? So ang ating po tagapagsalita, kasi yung pong ating pastoral staff ay inayos ko, and our pastor will be the chairman ng pastoral staff. In the absence of me, siya tutulong sa akin to administrate. Sabi ko sa kanya, tutulungan mo Ate Susan mo. Kasi si Mrs. ang administration. Kasi sa ministry, ako po yung ecclesiastical, siya ang administrative. So, magbabawas ako ng load ng kaunti sa ecclesiastical, about monitoring. Pero mag-iikot pa rin ako sa community, kaya pa naman. Amen? What I mean, yung talagang total, sabihin na nating shoulder. And I believe God putting him and ready to work. Amen? So palapakan natin ating Panginoon, ang ating pong associate pastor, si Reverend Tim Crisostomo. Amen. Praise the Lord. So isa pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. So before we start our study sa Word, let us first pray. Tayo po may sandaling manalangin sa Panginoon. Yes, Lord God. Thank you, Father. We are truly honored, Lord God, na kami po, O Diyos, muli ay narito sa iyong tahanan, Panginoon, upang ikaw ay sambahin, Lord God. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na tunay, Lord, na hindi po nagbabago kailanman, Lord God. And once again, Lord God, O Diyos, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon, Lord, ikaw ang patuloy na mangusap, Panginoon. Let thy word, Lord God, sink into our hearts, Lord God. At patuloy, O Diyos, na bigyan mo ang bawat isa, Lord God, ng kalakasan, Panginoon, to receive, Lord God, and to do, Lord God, lahat ng iyong mga salita, Panginoon. And Father, once again, I commit to you my spirit, Lord. Apart from you, I can do nothing, Lord God. And I believe, Lord God,
You are dwelling in our praises. You are dwelling in this place, O God. Salamat po, Panginoon, at tanging Ikaw, O Diyos, ang aming itataas sa lugar na ito. Marami pong salamat, Lord God. We give you the highest praise. This is all our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So isa nga pong malakas na palakpak ulit sa Lord. Praise God. So I believe that this morning is a blessed day for us, no? At ako po nananampalataya even po sa ating mga viewers sa online, no? Tayo po ay sobrang mahal ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Even sa online, kayo po ay mahal ng Diyos. Amen. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. And despite of all the things na nangyayari po sa ating mga buhay, no, hindi lamang sa personal natin, but also sa ating mundo. Amen po ba? Despite of all the things na to, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Still, the love of God is everlasting. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Amen po ba? Amen? Sige nga po, sabihin pa nga natin sa katabi natin, sobrang mahal ka ni God. Amen? So, and this morning, no, isa po sa nais ko pong i-share sa atin this end of the month ng January. This is the last day, tama po ba? Last day ng January. And I remember nung last week po nang shinare ng ating pastor about the rules of life. Tama po ba ako? The rules of life this coming 2021. That we must acquire the wisdom of the Lord. Tama po ba? Yung wisdom ng Panginoon, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kailangan nandun po yung kaalaman ng Diyos sa atin. Hindi lamang po nananatili na alam lang natin ang Diyos, alam lang natin kung sino si Jesus, but also we must experience who God is in our lives. Tama po ba? And last time na nag-share din po ako, naalala ko din yung shinare ko, before we proceed to the year, no? I think December 29 ako nag-share. Isa po sa message ko is about yung title nun, What's Next? Ano ba yung gagawin natin after this year, 2020? Sino pong nakakaalala kung sino yung nandito? Taas po yung kamay. Nandiyan po ba kayo? Parang wala, parang hindi nag-take down. Ano? So, but last time, no, I share about what's next. Ano ba yung gagawin natin this coming year, 2021? Meron na ba tayong listahan or some people naglist ng mga New Year's resolution? Ano? But this time, no, isa po sa nagrema sa akin itong taong to nung nag-meeting po kami with Pastor Jimmy sa kanila pong bahay about our goal, our plans this year, no? So ang church po, ang Life in Christ Ministry nag-gather po para magkaroon ng pagpaplano. Ano ba yung gagawin natin nitong taong to? At sa kalooban po ng Diyos at sa biyaya ng Diyos sa ating pong butihing bishop, no? Ibinabasa kanya yung word na life mission. Sabihin nga natin, life mission. Ito po yung nagrema sa akin. Ano po? Sobrang nagrema sa akin yung life mission. Kasi, for the past few years na meron tayo sa Life in Christ, marami tayong mga plano. Tama po ba? Maraming mga bagay ang tinakbo ng ating buhay dito sa life. Tama po ba ako? So this time, yung life mission, ano ba yung mission natin sa mundong ito? Amen? Yun po yung nagrema sa akin. Ano ba yung mission ko sa buhay ko? Ano ba yung mission ko sa pamilya ko? Yung pong life mission is not only about the church mission. Yun po yung nagrema sa akin. No? Life mission, sino pong taga-life? Taas ang kamay. Please shout amen. Pwede po ba sumigaw ng amen yung mga taga-life? Okay? Yung life mission is not just a mission of the church, but also our life's mission. Ano ba yung mission natin sa buhay? Hello? Kasi alam nyo po, kapag wala ng mission or wala ng patutunguhan yung buhay natin, wala nang gagawin yung buhay natin, alam nyo po yung buhay natin, walang kwenta. Hello? So this time, no, gusto ko pong i-impart sa inyo, ano yung heart na binibigay sa akin ng Panginoon this year 2021. The life's mission. So, nung nag-planning po kami doon, no, bigyan ko lang po kayo ng konting
scenario doon sa planning. Nung nag-planning po kami doon, no, nagrema sa akin ng Lord about planning. Paano ba tayo magplano? No? So, doon diniscuss ko po paano ba magplano. No? Okay lang na kukunti yung plano, pero magagawa natin, nakafocus tayo doon sa plano. Kasi nilagay din po doon ni Bishop, doon sa kanyang exhortation, yung word na focus. Okay, and this time we will talk about the word focus. No, binibigyan ko na po kayo ng konting insights doon sa isi-share ko, okay? So, kailangan meron tayong focus. Mahirap po yung napakarami nating sinusulat na gagawin natin, pero wala naman tayong focus. Tama po ba? Ang dami nating list, ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko. And then, the end of the day, checkan mo yung nagawa mo, pag-check mo, halos wala ka nang nagawa. Nangyari na po ba to sa ating buhay last year? We have so many plans last year. Tama po ba ako? Plano ko last year, nagplano tayo na, ay, mag-a-apply ako sa ganito, mag-a-apply ako sa ganito. Okay? So, sa mga nag-aaral, ay, pagbubutihan ko na ang schooling ko, no? Sa mga nanay at tatay naman, ay, ganito. Kailangan, makaipon ako para mapag-aral ko yung anak ko. No, kailangan magkaroon ako ng business na ganito, no? Ito yung mga plano natin, but the end of the year, no? Nagkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng pandemya. Tama po ba? And lahat ng plano natin biglang nabago. Tama? Hanggang sa simula, I think March, no? Kalahati ng March, nagsimulang mag-lockdown. No, ang mga tao hindi alam ang gagawin. No, hanggang sa marami tayong nabalita na depressed, nagpakamatay. Marami ang tao gutom na gutom, hindi nila alam kung saan sila kukuha pagkain. Maraming taong nawala ng trabaho. No? Kasama ba sa plano nila 'yon? No. But this time, alam niyo po, ang binibigay ng Panginoon sa atin, this is our life's mission today. Okay? Meron tayong mission, unang-una sa ating buhay, sa ating personal life, sa ating pamilya, at pangalawa, sa mundo kung saan tayo naroon. Amen? Handa na po ba kayo? Sabihin nyo nga sa katabi mo, tanungin mo, handa ka na ba? Okay. So, sa panahon po ngayon, no, lahat ng maraming tao ay naniniwala sa mga bagay na kanilang nakikita. Okay? So, by the way, the title of what am I sharing today is Unseen. Sabihin nga natin, unseen. Okay? Quote, focusing our eyes on eternal things. Okay? Unseen. Focusing our eyes on eternal things. Yan po ay nasa 2 Corinthians. Okay? 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 18. Mamaya po natin mabasahin, okay? So, tumingin po kayo sa akin. Sino po dito yung napapansin na most of the people today ay affected sa lahat ng kanilang nakikita? Okay? They are affected sa kanilang napapanood sa movies, nakikita nila sa TV, sa balita, okay? No? Sa internet, yung mga nakikita nila sa internet, and even sa social media, okay? At maging yung mga kabataan, okay? They are affected dun sa mga bagay na nakikita nila araw-araw. Okay? Example, sino po yung narinig dito yung year 2021 daw po ay zombie apocalypse? Narinig nyo ba yun? Okay, nandyan po ba kayo? Sino yung nakarinig nun? Can I hear an amen? Yan. Zombie apocalypse na daw na yung bagong variant ng COVID, or I think yung bakuna na develop, no? May mga videos na kumakalat na kapag tinurok daw ay parang nanginginig, no? Nagiging zombie. So bakit? Kapapanood nung Train to Busan. Alam niyo yung Train to Busan? Sinong nakapanood nun? Okay? Dahil nanood ng Train to Busan, akala niya darating sa mundo yon. Ano pa?
Yung mga napapanood natin sa TV, mga telenovelas. Okay? Sa Facebook, no? Ito yung Facebook na sino pong gumagamit ng Facebook? Please raise your hand. Lahat, no? Kami po mag-asawa, walang Facebook, pero may Viber naman, no? Sa Facebook, dyan po nagsisimula yung mga My Day na post. Tama po ba ako? Sino yung nagma-My Day? Yan. Okay, lahat nagma-My Day. Tama po ba? Mina-My Day mo yung kinain mo. Hello? Tama ba? Ang sarap ng niluto ni mama. Oh, picture. My Day. No? Hanggang sa mamaya, magpipicture na rin yung kapitbahay mo, magpipicture din ng pagkain. Okay? Sunod-sunod na yan. Tama po ba ako? Mali. Amen? So, nag-My Day ka na pumunta ka sa ganito. Mamaya, yung isa naman, magma-My Day din, nagpunta siya sa ganito. Pabonggahan ng pinuntahan. Hello? Totoo hindi? Okay? Yun po yung mundo ngayon na nakikita natin. And we are affected by what we are see. Sabihin yung hindi, lahat tayo dito nagsisinungaling. And sometimes, no, even our emotions are affected by what we are seeing or what we saw, especially on Facebook. No? Tama ba? Tama po ba na minsan or madalas sa Facebook na nag-aaway? Hello? Nagpaparinigan pero wala daw tinutukoy na pangalan pero dun naman siya naka-comment sa baba. Hello? Tama po ba? At ito po ang nakakalungkot. Even Christians, pastors, leaders of the church, sometimes they are so affected by what they see sa mga social medias. Tama po ba? Yun po yung nakakalungkot. No? Ano natin, na-divide yung church. No, may nagkwento po sa akin, no, na nagkaroon ng division sa kanilang church. Kasi naiba na daw yung teaching. Okay? So, and I pray hindi yun mangyayari sa ating iglesia in life in Christ. Amen po ba? We are intact by in our relationship. Tama po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal na mahal kita. Nako, parang ayaw sabihin Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Ito po yung binigay sa atin ng Diyos, yung deep relationship with each other. Na we are concerned for each other. Amen? So yun po, we are affected by the things na nakikita natin. And that is the reality, no? At sabi po dito, no, in 2 Corinthians 4:4, it says that in their case, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers, so they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Okay? Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, yun daw pong God, small letter G, of this world has blinded the minds of the unbelievers. At alam nyo po, this season, not only the unbelievers but also the believers ay dinideceive po ng kaaway. Hello? At sabi ko po dito, nilagay ko po dito, no? The enemy puts fear in our hearts upon seeing what is happening around us. Okay? Sino po dito yung natakot nung nakikita niya nagkakamatayan yung sakit na COVID-19? Okay? Sino po yung hindi natakot? Taas ang kamay. Si Kuya, hindi natakot. Kasi, Pero most of us, hindi tumaas ng kamay. Tama? Meron pa rin fear. No? Kaya nga po, every time we preach here today, every time na nagsishare, do not fear kasi ang Lord nandyan.
No? God will give us strength. God is protecting us. Tama po ba? So kaya po, lagi pong sinasabi, huwag tayong matakot. Dahil ang takot, yan po yung nilalagay ng kaaway sa ating mga puso. Okay? Nagpapakita siya ng mga kasinungalingan sa media, no? Sabi ko po dito, he shows lies in social medias and TV news so we can have doubts. Para magkaroon tayo ng pag-aalinlangan. Okay? Yung mga nakikita natin causes some quarrels. Tama? Yung pag-aaway-awayan. At ito pa, isa sa nakalimutan ko. Minsan, yung mga pinagkakaabalahan natin, especially sa mga kabataan, yun yung umaagaw sa ating mga atensyon patungkol sa Diyos. Ano yun? Mobile Legends. Hello? Is it true or not? Yung Mobile Legends, masama hindi? Yan, naging masama na. Okay? Ikumpara natin sa mga naglalaro ng Candy Crush. Sino naglalaro ng Candy Crush? Wala na, may Candy Crush pa ba? Wala na. So, naglalaro na lang ng game sa cellphone. May pagkakaiba ba? Wala. Pareho siyang games. Tama po ba? Pero bakit ang mga kabataan hook na hook? No? Bakit? Hook na hook sila at parang narinig ko may tournament pa buong Asia. And parang ang mga involved pa 12 years old pa baba. Ang gagaling maglaro. Pero tanungin mo, marunong ka bang maghugas ng plato? Hello? Kapag inagaw mo yung yung cellphone habang nagpipindot, pag sinabihan ng nanay, hoy anak, ganito. Mamaya nanay, ano yung tawag doon? Kill. Makikill ako. Hindi ko alam yung term eh. Nagpapa-level up ako. Mamaya ka na mag-utos. Hello? Naaapektuhan na po ang bawat isa sa mga bagay na nasa palibot natin. Hello? Kaya nga po dito sa word na to, nag-remind po si Paul. No? Through Paul, sabi doon, no, sa babasahin natin, 2 Corinthians 4:16-18, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Okay? For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Verse 18, so we fix our eyes not on what is seen but on what is unseen. Okay, ulitin ko po. Verse 18. So we fix our eyes on what is seen but on what is unseen. Since what is seen is temporary but what is unseen is eternal. Okay. Sabi rin po ni Pablo sa 2 Corinthians 11:24-27, 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. So sinay po dito ni Pablo lahat ng pinagdadaanan niya katulad natin. But sabi niya doon sa verse 18, ano sabi niya doon? Therefore, do not lose heart. Hello? Sa ibang translation po, sabi doon, therefore, do not give up. Sabihin mo sa katabi mo, do not give up. No? Sa kabila po ng mga nakikita natin sa mundong ito, yung mga nangyayari no na hindi tayo aware or we are aware now, no? Sabi sa atin ng Lord, wag tayong susuko.
No? Our life mission today is to focus on what is unseen. Hello, sabihin nga natin, focus. Sabihin nga ulit natin, focus. Okay? So, yung word na focus, yan po yung ayaw na ayaw ng kaaway. Gusto niya sirain lahat. No? Kaya nga po yung sinabi ko kanina, lahat ng distractions gagawin ng kaaway para hindi tayo magkaroon ng focus sa Lord. Sabi po sa Hebrews, no? Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Tama po ba? Let us fix our eyes. Kaya lang, ang tanong, nakafix ba yung eyes natin? Tanungin mo nga ang katabi mo, nakafix ba yung eyes mo? Alam mo yung mga eyes na hindi nakafix? Banlag. Kasi kung saan nakatingin. Ano? Pag sinabing fix or focus, isa lang direksyon. Tama po ba? Kaya meron din po ako naalala sa Bible na sinabi, do not go to the left or do not go to the right. No? Straight lang dapat tayo. At paano naman tayo magfo-focus? So, yun po yung pag-aaralan natin today. And yung word na focus po, nagkaroon po ko ng abbreviation na focus. I don't know kung meron na to before, pero nalagyan ko po siya upon studying this word. Okay? Before I start, no? Yun po ay ano lang, introduction ko lang. There are two things we need to know that the enemy uses to distract our focus. May dalawang bagay po ginagamit ang kaaway upang sirain yung ating mga focus. Number one is yung ating katawan. Yung ating katawan, sabi po dun sa verse 18, no? 16, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away. Yung ating pong outwardly, yet inwardly we are being renewed day by day. Okay? So sabi dun sa word, outwardly we are wasted away. Ito yung nakikita natin. Yung ating mga malalaking katawan, yung gwapong katawan ko, yan. Okay? So yan ang nakikita natin. Ito yung distraction ng kaaway. Lalagyan kanya ng mga sakit. No? Lalagyan kanya ng depression. Lalagyan ka ng anxiety para hindi ka makapag-focus. And then kapag ganun ka na, no? Sasabihin mo, Lord, bakit ako? Kristiyano ako. Bakit ako yung may sakit? Bakit yung mga iba, ang daming pera nila, pero wala silang sakit? Hello? Pangalawa, verse 17, for our light and momentary troubles, yung pong mga troubles we see around us. Number one is yung sickness in our body. Pangalawa is yung troubles. Lahat ng troubles ay makikita natin sa ating palibot. Hello? Pero sinabi po ni Pablo, those are only momentary. Kaya po naniniwala ako ito pong COVID-19, this is only momentary. Tinapos na po ng Panginoon ito. It is finished. Hello? Naniniwala po ba kayo? Tapos na po ito. At ano po sabi doon? For us, no? For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory. Okay? Dinadala tayo po nitong mga troubles na ito patungo sa ating Panginoon, which is the eternal glory. Okay? Sino po dito ngayon, no? Sa ating buhay, naisip nyo na ano ba yung nasa heaven? Meron ba kayong minsang kaisipan? Ano kaya yung nasa langit? Minsan nasasabi natin din, Lord, parang gusto ko na dyan sa langit. Meron ba nakapagsabi na doon? Kasi alam nyo po, sa langit walang sakit. Sa langit wala pong inggitan. Sa langit puro pagpupuri at pagmamahalan. Sa langit nandun po ang kayamanan. Walang kahirapan, walang gutom. Naniniwala po ba kayo?
Tama po. Naisip po ba natin yun? Sometimes we think, pero ang tanong, nakafocus ka ba doon? Alam niyo po, yun yung sinasabi ko kanina. Hindi natin nakikita yung kalangitan minsan. Pero ang katotohanan doon, walang gutom. Dito nakikita natin yung outward. Walang pambiling bigas. Walang pangkain, walang ayuda. Si Duterte, yung mga government, no? Walang ayuda. Tapos yung ayuda pala, pinang-reband lang ng hair. Nakikita. Doon lamang nakafocus sa nakikita. Okay? Aman po ba? Sabihin nga natin, focus. So we need to be focused. Okay? So our life's mission today, this year 2021, lahat tayo sabay-sabay mag-focus. Hello? We will focus on our spiritual growth. Tama? We will focus on salvation ng ating pamilya. Sino po dito yung may mga kamag-anak pang hindi pa nakakilala sa Lord? Please raise your hand. Magpo-focus tayo dyan. Kasi bakit? Hindi para madagdag lang sa life, kundi para ma-experience din nila yung buhay na meron tayo sa Panginoon. Amen? Na kahit hindi tayo ganun kayaman, kailanman hindi tayo pinabayaan ng Lord. Amen? At darating yung time, no, tayo payayamanin ng Lord. Sinong naniniwala? Payayamanin kayo ng Lord. Why? May purpose po yun. Hindi lang kayo basta payayamanin para magyabang lang. Payayamanin kayo ng Lord, may purpose to preach, to share your blessing, para makita yung goodness ng Lord sa iyong buhay. Katulad ni Abraham, no? He is blessed to be a blessing. Kaya yung mga generous, alam niyo yun sa heart nyo. Those who are generous in your heart, na hindi yung sinasabi ng Panginoong Yesus na kapag nagbigay, alam, no? Yun yung palain ng Diyos. Why? Kasi na-fulfill yung purpose sa kanyang buhay. And I believe, and I encourage everyone, no? As we go to our life's mission, let us focus. Okay? Punta na po tayo sa points ko. Mabilis lamang po ito, okay? So, number 1, yung focus, yung letter F. Okay? Ano yung letter F? Letter F means we need to have a firm faith. Sabihin natin firm faith. Sabihin natin firm. Hindi ko lang po sinabi dyan na faith. Kasi yung faith, lahat tayo may pananampalataya sa Panginoon. Kaya yung minsan, nagfe-fade. Hindi siya matatag. Okay? Sabi po ng Psalm 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. No? Sabi doon, ang aking katawan, ang aking puso, pwedeng magkasakit or may fail, but God is the strength of my heart. Sino na po nakakita sa Diyos? Taas ang kamay. Wala pa. Pero bakit ka naniniwala? Ito po yung sinasabi ni Pablo. We need to fix our eyes on the things unseen. You must be, yung faith po ba nakikita nyo? Sabi po, I think sa Hebrews din, no? Hebrews chapter 1, I think. Faith, no, is believing on unseen things. Yung mga bagay na nakikita. Tama ba? Doon nagsisimula ang pananampalataya, doon sa mga bagay na hindi nakikita. Tama po ba ako? So, yung firm faith, pag sinabing firm, ano ba sa Tagalog yung firm? Matibay, matatag. No? Ito po yung sinasabi ni Pablo.
That we must be focused, we must be firm in our faith. Kapag tayo po ay may ganitong pananampalataya, anumang pagsubok ang dumaan sa atin, no? Masasabi po natin na tayo ay nakafocus sa Panginoon. Okay? Number one example po nito ay yung pong the Wall of Jericho. No, naghanap ako ng examples. Ano ba yung pwede kong ma-share na example about firm faith? Yung Wall of Jericho, sino pong nakakaalam ng Wall of Jericho? So, yung Wall of Jericho sa Joshua chapter 6, ito po ay malaking parang harang para hindi po makapasok ang mga tao. But this time, nag-utos po ang Diyos kay Joshua na sabi doon, mag-marcha kayo ng 7 times, paikutan nyo, at sa huli kayo ay sumigaw ng papuri. Sa kaisipan ng tao, sa mga bagay na makikita niya, paano po ba yun? No? Kung hindi natin susundin ng Panginoon or wala tayong faith doon sa sinabi ng Panginoon, sa tingin nyo ba guguho yung Wall of Jericho? Diba kailangan, pagka ikaw ay gusto mong gumuho ng bato, kukuha ka ng maso. No? Titibagin mo yun. Pero bakit pagmamartsahin ka? Di po ba? Minsan may sinasabi ang Lord sa atin na sometimes parang awkward. Wala sa hulog, kumbaga. Parang, Lord, bakit? Ba't ko gagawin yun? Pero alam nyo, kapag tayo may faith sa ating Panginoon at sinunod natin siya, we have firm faith, ano po nangyari nung sila nag-march? At sila po nung last day, sila po sumigaw ng papuri sa Panginoon. Ano pong nangyari? Bigla-bigla pong gumuho ang Wall of Jericho. Ganun din po sa ating buhay. Ano? Maraming wall. Haharangan ng kaaway ang ating mga paningin sa Panginoon. Haharangan ka ng problema. Haharangan ka ng walang pera. No? Haharangin ka, kukuhanin pa ang pera mo. No? Pero anong sabi ng Lord? Let us be firm in our faith. Let us believe in Jesus. No? Si Jesus ay Jehovah Jireh. Siya yung magpo-provide ng lahat ng pangailangan natin. At tatanungin ko po kayo, may time na po ba sa buhay natin na nag-fail ang Lord? Ulitin ko yung tanong ko. May time po ba sa buhay natin na nag-fail si God na ibigay sa atin yung hinihiling natin? May natandaan po ba kayo? Hello? Wala po. Sa akin po, no, personal, wala po ang bagay na nag-fail ang Lord. Wala akong maalala na si Lord ay yung pangako niya, hindi niya tinupad. Maraming mga nangyari sa buhay ko, sa buhay natin, pero ni minsan hindi po nag-fail ang Lord. Why? Because we have firm faith with God. We are focused to the Lord. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ng Lord? Praise the Lord. Isa po sa example din ng firm faith, no? Yung pong aking asawa. Sobra po ang faith ng aking asawa. At yun po ay aking hinahangaan. Sa kaalaman po nung iba na hindi nakakaalam, ang asawa ko po ay nagkaroon ng 2 cancer. Una, I think 2017 yun. 2016, nagkaroon siya ng stage 3 breast cancer. Halos gumuho kami. Pero alam niyo po, hangang-hanga ako sa asawa ko sa faith niya. Napakatapang po niya. Yung faith niya sa Lord, lagi niya sinasabi, magaling na ako. Bagamat yung mga bagay, no, nagkimo siya, nawalan siya ng buhok. Those are all outward. Pero sabi niya, yung inward niya, renewed day by day. Year 2018, alam niyo po ba, stage 4A, ovarian cancer. Pag naaalala ko po yun, hindi ko po lubos maisip na halos magtampo ako sa Lord. Sabi ko, Lord, kaming dalawa naglilingkod. May time pa nga po na nasa ospital yung aking asawa, no? Inooperahan. Nandito ako sa church.
Sabi ko, Lord, I have this firm faith kasi yung asawa ko may faith sa'yo. At alam niyo po, sobrang biyaya sa amin ng Diyos. Nung na-diagnose yung stage 4A, biglang even the doctors nagtaka. Ang naging findings lang dun sa biopsy na inalis sa kanyang ovary is tuberculosis. From stage 4A, naging tuberculosis lang. No? And we believe, ang aking pong asawa, no, in our faith, sobrang magaling na po siya ngayon. Hinangaan ko po yung kanyang pananampalataya. Na mismo ang doktor nagsabi na, ibigay nyo na ang gusto. Ibigay nyo na ang gusto. Hindi niya sinabing, hindi na nagsabing ilang buwan na lang, pero sinabing, ibigay nyo na ang gusto. That means, parang dead end na. Maghintay na lang kami. But we believe, alam niyo po yung sinabi yon, year 2021 na. No? At kami po ay going, 5 years na po yung kanyang medication this October dun sa kanyang breast. Kasi po nag-start yun, I think is 2016 nga po. So, ika-5th year ngayon, and we are praying, natapos na po yung kanyang pag-inom ng gamot. Yun po yung pananampalataya namin. At alam mo po, sa kabutihan ng Diyos, nag-pandemic. Yung pandemic, ilang buwan kaming hindi nakapunta sa doktor. Sabi lang ng doktor, kung walang nararamdaman, okay yan. No? Kami po blessing in disguise na hindi kami napunta ng St. Luke's. Every 3 po napunta kami para sa kanyang check-up. Pero simula nung March until now, ang aking pong asawa walang kahit anong nararamdaman. No? Gamat minsan meron, pero nananampalataya kami, siya po ay pinagaling na ng Lord. Amen? So in our lives, no? Alam ko po, hindi naman mangyayari sa atin yung mga ganong bagay sa buhay natin. But God is reminding us, we have to be firm in our faith. Yung faith natin sa Lord, yung faith natin kay Jesus, lagi dapat matatag. Sabihin mo sa dapat matatag. Hello? Okay? Pangalawa po, yung letter O. Number 1 is focus. Sa focus, firm faith. Pangalawa, letter O is open heart. Sabihin na natin open heart. Sabihin na natin open heart. 2 Corinthians 4 verse 7 to 9. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Okay. Open heart. Sabihin na natin ulit, open heart. Ano bang ibig sabihin ng open heart? Dito po sa illustration na to, meron pong sinabi si Pablo na isang metaphor about the jars of clay. Nakakita na ba kayo ng jars of clay? Banga sa Tagalog. No? Tayo daw po parang banga. No? Na kumbaga sa banga, walang value. Nakakita na po ako dati yung kulay brown na malaking jar. Okay? No? At dito po ni-research ko po ito, ang ibig sabihin daw po pala nun, kaya sinabi ni Pablo yon, yung jars of clay, nung panahon yun, walang value. Ang value nun, yung nasa loob. Hello? So, ganito daw tayo. We are jars of clay, pero ang nasa loob natin ay si Christ. That is the value. Ano yung open heart? Tayo po bilang mga Kristiyano, lagi dapat tayong bukas ang puso sa Panginoon. Sa anumang bagay, okay? Bukas sa biyaya, tama po ba? Bukas sa mga blessing. But also, we need to open our hearts for rebuke, for corrections. Tama po ba? Kasi, ito po yung napakaganda na sinabi ni Pablo, no? Yung kasunod po, sabi doon,
We are pressed side by side, but not crushed. Okay, nakakita na po ba kayo ng pinipress na na item? No? Pagka ang isang bagay ay dumaan sa pressing machine, nasisira po yan. Okay? Pero dito po sa sinabi ni Pablo, we are pressed, pero hindi tayo nasisira. Hello? Yun po yung unseen doon. Okay? Ito pong cellphone, ito pong mic na to, kapag po ito ay inipit ko ng martilyo, no? Kapag ay ginanyan ko, sira. Tama po ba? Pero alam nyo po, doon sa sinasabi ni Pablo, yun po yung nakikita natin, di ba? Masisira kapag tayo po'y dumaan sa problema. Pero the unseen things in this word, kapag daw tayo ay, ano pa yung sinabi doon? No? Persecuted, pero hindi tayo iniiwan. Hello? Okay? Struck down but not destroyed. Yun yung sinasabi ko kanina. Tayo ay binugbog ng problema. Pero ang hindi natin nakikita, hindi kayang gapiin ng kaaway yung nasa loob natin, which is Christ. Hello? Kung merong Kristo sa buhay natin, hindi tayo kayang gupuin ng problema. Hello? Nandyan pa po ba kayo? Ano man ang dumaan sa atin, no? Kapag tayo po may open heart sa Panginoon, bukas ang ating puso lagi sa Diyos. Okay? Tayo po ay laging magiging focus. No? We can say we are focused. No? Ito po sa isa pa sa nakita ko yung example dito, no? Na may bukas na puso, yung pong magnanakaw sa cross. Hello? Yung magnanakaw sa cross, outwardly siya po ay makasalanan. At tayo pong lahat ay ganon. Outwardly, we are all sinners. Pero ano yung sinabi niya sa Panginoon nung siya'y nakapako? Bukas ang kanyang puso. Sabi niya, Panginoon, isang salita lang po ang sinabi niya. Wala siyang sinabing, Panginoon, ganito, ganito, ganito. Patawarin mo ako, ganito. Ang sabi niya lang, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na. Simple word, pero bukas ang kanyang puso. Okay? Tanungin mo yung katabi mo, bukas ba ang puso mo? Kapag bukas ang puso natin, nandyan po ang Lord para magpuno sa atin. Amen? Ganyan po si David, laging nagpapapuno sa Lord. So kapag tayo puno, we are focused our life's mission. Okay? Palakpakan nga po natin ng Lord. Dalawa na lang po ito, tatlo pala, sorry. Okay? Sabi po sa 1 Samuel 16 verse 7, as I cross-reference po, 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Okay? So, hindi niya tinitingnan kung ano yung nakaraan mo, hindi niya titingnan kung sino ka, ang titingnan niya yung puso mo kung bukas ba para sa Kanya. Even sa mga viewers po natin, yung mga feeling nila or may guilty feelings in their hearts, kung bubuksan lamang po natin ang ating puso sa Panginoon, He is ready to fill our hearts with His presence. Amen. So, number 3 po, letter C, sa word na focus. Letter C is connected to Jesus. Okay? 2 Corinthians 10 to 12. 2 Corinthians 4, 10 to 12. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over the death for Jesus' sake, so that His life may also be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us, but life is at work in you. Okay?
So we are connected to Jesus. Kailangan po lagi tayong konektado sa Panginoon. No, sa John 15, He is the vine and we are the branches. Tama po ba? So lagi nating dapat aalalahanin na dapat lagi tayong konektado sa Lord. Okay? Sino po dito yung may wifi sa bahay? Taas ang kamay. Yan. Kapag ang wifi ay walang connection, anong pakiramdam nyo? No? Nagagalit. Ay, yung PLDT, yung Converge na yan, wala na namang connection. Pero pag kayo ay connected sa wifi, wow! Ganang-gana ang Mobile Legends. Ganang-gana ang Facebook. Tama ba? Gumagana lahat. Gumagana ang YouTube. Hello? Na-experience natin yung parang kaginhawahan. No? Ganon din po sa Panginoon. No? Mas madalas pa tayong connected sa Wi-Fi kaysa sa Lord. Hello? So we must be connected always to our God. Amen po ba? Amen po ba? Okay. So kapag tayo konektado sa Lord, no? Paano ba tayo ko-connect sa Lord? Okay? Diba, pag tayo ko-connect sa Lord, I think na-share na rin po ni Bishop kapag ko-connect, merong password. No? Pag walang password, hindi ka makaka-connect. Okay? Alam niyo po ang password sa mga Kristiyano? Ang password sa mga Kristiyano is prayer. Ano pa po? Okay? Prayer and the Word of God. Okay? So, yung dalawang bagay po, yun yung password para tayo makakonect sa Lord. Bakit? Alam naman natin, in prayer, tayo yung nagsasalita sa Panginoon. At doon sa word ng Lord, siya naman yung nangungusap sa atin. So, we are connected to God. Okay? So, kung tayo konektado sa Panginoon, masasabi natin, nakafocus tayo sa Lord. Okay? Ito po yung isa namang problema when it comes to connection. Connected nga tayo kay God. Pero minsan, hindi tayo connected sa ating mga kapatid sa Panginoon. If we are not connected to our brethren, hindi natin masasabing we are connected to God. Why? Sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, mahalin mo ang kapwa mo. We must also be connected with our brethren. Kaya po yung ating mga kapatid sa Panginoon, let us stay connected. Okay? At yung pong letter U, dun po sa focus, kapag tayo ay connected, we must also have a unified spirit. Sabihin nga natin, unified spirit. Okay? Yung pong verse nito ay 2 Corinthians 4:13-15. It is written, I believe, therefore I have spoken, since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Okay. Kailangan po meron tayong iisang espiritu. Hello? Kasi pag hindi ang iisang espiritu natin, mawawala po ang ating focus. Okay? Yung isa papuntang kanan, yung isa papuntang kaliwa, sa tingin nyo may focus yon? Wala. So in our faith, in our connection to God, kailangan po iisa yung ating espiritu. Nandyan po ba kayo? Naunawaan nyo po ba? So, paano natin masasabing isang espiritu? Meron po akong naalala, no? Yung pong tatlong si Shadrach, Meshach at Abednego. Nagtataka ko bakit kailangan tatlo. Hello? Bakit kailangan tatlo? Pwede namang si Shadrach lang yung binigay sa story sa Bible na siya lang yung nag-iisang naniniwala sa Diyos. No? Alam ba natin yung story ni Shadrach, Meshach at Abednego? Sila yung tatlo na nung time nila, ang lahat ng hindi sasamba doon sa ginawang rebulto ay
ilalaglag sa apoy. Okay? Nagtaka ko, bakit kaya 3? Pwede namang si Shadrach lang, no? So, imagine niyo kung yung 3 yon, doon sa 3 yon, merong isang hindi unified sa spirito ng bawat isa. Sa tingin nyo kaya, ano kaya sa palagay nyo? Sila ba ay maliligtas? No? Sa tingin nyo kaya? So, dun ko na-realize na yung 3 yon, ipinakita rin ng ating Diyos na meron silang iisang espiritu. Meron silang pananampalataya sa Lord. They have their firm faith. Connected sila sa isa't isa. Sila po ay nagmamahalan. At higit sa lahat, meron silang iisang espiritu. Hello? Katulad po nung sinasabi ko sa inyo, mahirap pong kumilos kapag ang iyong kasama hindi mo kaisa. Hello? Dito ang gusto niya, dito ang gusto niya. Walang focus yun. Tama po ba? Kaya po in our church, in our family, sa ating pamilya, kapag po ang isang pamilya hindi nagkakaisa, hello? Hindi unified ang kanilang mga buhay or ang mga espiritu, sinisigurado ko po, masisira po ang pamilya. Amen? Amen po ba? So, sige po, palakpakan nga po natin ang Lord. And lastly, okay, yung sanctified life. Okay? 2 Corinthians 4:13-15, therefore we do not give up, even though the outer person is being destroyed, our inner person is being renewed day by day. Yung sanctify, ni-research ko pong ibig sabihin ng sanctify. Sanctify means set apart, no? Or making Him holy. Okay? Sino po dito yung holy? Taas ang kamay. Wala. Why? He alone is holy. Dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo ginagawang banal sa Panginoon. We cannot say we are holy kasi nagwo-worship tayo. We cannot say we are holy kasi pumupunta tayo sa church. No one can say that we are holy. Pero meron tayong sanctified life through our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, we are set apart from this world. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay iba. Sabihin mo, iba ka. Okay? Kung ang mundo mo ay ganun ang kinikilos, you must be set apart. Yun po yung ibig sabihin. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay set apart, no? Ay, ako na lang ang ligtas, bahala kayo dyan. No. Ako ay banal. Sila ay makasalanan. No. We are sanctified through Jesus only. Sa Panginoong Hesus lamang po tayo nagiging karapat-dapat. Amen? So, these 5 words, okay? Yung focus, firm faith, open heart, connected to God, to Jesus, unified spirit, and sanctified life. Ito po yung mga bagay, no, na masasabi natin, no, ito po yung checkpoints ng ating buhay na masasabi po natin this year, ako ay nakafocus. Okay? Every time in our daily life, let us check, meron ba akong firm faith sa Lord? Bukas ba ang puso ko sa pagtuturo ng Diyos? Am I still connected to God? Okay? Ako ba ay may iisang spirito sa aking mga kapwa? No? Yung unified spirit na sinasabi po dito is yung spirit na meron tayo sa Panginoon. No? Hindi ibig sabihin yung unified spirit, yung unified spirit sa world. Kasi yung spirit ng world, kakaiba. Ay, kailangan may unified spirit kami. So, makikisa ako, may inuman. No. Okay? Alalahanin nyo natin yung last point, which is the sanctified life. No?
So yung word na focus, this will be our checkpoints in our life this year 2021. Panginoon, magfo-focus ako sa iyo. Magfo-focus ako sa mga bagay na hindi ko nakikita. Okay? Yung mga nakikita natin sa paligid natin, hindi yan makaka-apekto dahil meron tayong inward being that is being renewed day by day. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Before we end, no, meron po ba kayong natutunan? Ay, gusto ko pong i-share yung last story para po mas maliwanagan natin yung word na focus. Okay? In our Christian lives, no, kailangan meron tayo nito. Kasi ang mundo po ay paiba na ng paiba. Okay? Hindi natin alam yung mga dating napapanood ko sa TV or sa movie like yung Tribulation, Revelation about the microchip, RFID, unti-unti na po nagsisimula. No? At gusto ko po ang bawat isa sa atin maging firm. Kasi once na tayo nagutom, magpapalagay tayo ng mga yun. Once na hindi na tayo makabili, ngayon po ay uso na yung cashless. Wala nang cash, barcode na lang. Hindi ka na nga namamalengke, naglalasada ka na lang eh. Tama ba? So, uso na yung ganon and time will come. No? Let us be focused. Let us be firm on the things unseen. Okay, this is a story. No? Meron pong isang magsasaka. No? Yung isang magsasaka, sabi niya sa kanyang asawa, "Honey, bukas ay ako'y aararo ng lupa." So, dumating ang kinabukasan, sabi niya sa sarili niya, ay ihahanda ko yung gasolina ng aking traktor para mag-araro ng lupa. So, nakita niyo yung kanyang lagayan, walang laman. Ay sige, paaga pa naman, bibili ako ng gasolina para sa akin traktor. Habang siya'y papunta sa bilihan ng gasolina, palabas pa lang siya ng farm, nakita niya yung baboy, nag-iingay. Naisip niya, ay gutom yung mga baboy. So binitawan niya yung kanyang lalagyan ng gasolina. Pumunta siya doon sa barn or doon sa loob ng storehouse para kumuha ng pakain sa baboy. No, habang kinukuha na niya yung pakain sa baboy, nakita niya yung sako ng feeds. Kukuha na siya ng sako ng feeds, ng pagkain doon sa sako, bigla siyang may naalala doon sa sako. Ay, yung aking patatas na tanim doon sa sako, malapit nang tumubo. Ililipat ko na sa plat. No, yung kanyang So ngayon, pinuntahan ngayon niya yung patatas, yung kanyang patatas. At habang siya'y naglalakad papunta doon sa kanyang patatas, yung patatas sa kanyang maliit na sako, bigla siyang may nadaan ng kahoy. Naalala niya ang kanyang asawa. Ay, yung aking asawa nga pala, sabi niya gusto niya ng kahoy sa bahay, pang design. Okay? So, ginawa niya ngayon, nakita niya yung kahoy, pinupulot niya yung kahoy. Habang pinupulot niya yung kahoy, may dumaang manok. Yung manok, lulugo-lugo. Gaganon-ganon yung manok. Naawa siya sa manok. Binaba niya yung kanyang kahoy, kinuha niya yung manok. Naisip niyang lutuin. Ay, may adobo na ako. Okay? So, umuwi siya. Pag uwi niya, dumating ang gabi, pag uwi niya, naisip niya, digat ako'y mag-aararo. Bakit di ako nakapag-araro? Ano bang ginawa ko? Hindi siya nakapag-araro maghapon. Anong nangyari? Okay? Anong nangyari doon sa kanya? Natapos ang kanyang buong araw na yung kanyang plano, hindi niya nagawa. Bakit? Ang dami niyang naalala. No? Naalala niyo yung baboy, naalala niyo yung patatas, naalala niyo yung kahoy ng asawa niya,
Lahat naalala niya, tapos bigla lang siyang naawa sa manok. Hello? Ganito tayo minsan sa buhay natin. Ito yung goal natin. Lord, susunod ako sa'yo this year. Kaya lang may naalala, ay, pambayad ng bahay. Saan ako kukuha? Hello? Tapos nung naalala mo yung pambayad ng bahay, ay, yung aking anak may tuition. Naalala mo yung tuition ng anak mo, ay, walang baon. Saan kukuha ng pambaon? Hello? Nawawala ng focus dahil sa mga bagay na nakikita natin. In this year, 2021, I would like to encourage everyone, even myself, let us come to God. Lord, ito yung taon na to na susunod kami sa iyo. Ifo-focus namin yung sarili namin sa iyo. Bagamat marami pong mga bagay sa mundo kailangan nating alalahanin. Hindi ko naman po sinasabing dito na lang kayo sa church, wag na kayo maghahanap buhay para sa iyong pamilya, no. In our daily life, habang inaayos natin yung pangangailangan natin sa bawat pamilya natin, we need to stay focused to God. At kapag nangyari po't ginawa po natin yon, ano po yung pangako ng Diyos? No, yung eternal glory na nag-iintay sa atin ay mararanasan po natin. Yung heavenly realms, yung kagalingan, wala pong sakit sa heaven, bababa po sa atin. Yung mga ginto, yung mga jewels sa heaven will also come in our lives. Yung kapayapaan sa heaven, darating din po sa buhay natin yan. Kahit wala tayo. At kahit meron yung secured heart. Diba? Sabi nga po, yung mga mayayaman, minsan takot, kailangan ng bodyguard, kailangan may nakasukbit na dito. Kasi baka may manguha. No? Kapag meron na tayong biyaya, we are all secured. Hello? Na kahit mawalan tayo ng 10,000, mawalan tayo ng 20,000, mawalan tayo ng 50,000, as long as yung bagay na yon is nakafocus tayo, Lord, kung sino man ang kumuha, kung sino man yon, nawala man siya or hindi, it is for your good. It is for my own good, at nawa, yung biyayang yon ay makatulong sa iba. No? So we need to focus our heart on the unseen things. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Let us all stand. And I hope and I believe na tayo po sa umagang ito ay may natutunan. Amen. So meron po ba tayong nakuha sa umagang ito? Amen. So and as we pray right now, we will pray a simple prayer to God ng pagsuko muli sa Panginoon, no? So isa sa napakahalagang bagay po na dapat nating matutunan is yung pagpapakumbaba at yung pagtitiwala sa Panginoon. Amen. So, wala po tayong magagawa, no? Isa lamang po tayong vessel. Sabi nga nung ibang salita, tayo po ay isa lamang maruming basahan. Pero yung maruming basahan na yon, ano niyo po? Pinahahalagahan ng Diyos. Kasi we are not only rags. Tayo po'y nilikha ng Diyos. Ayaw niya na tayo po'y napapahamak. Gusto ng Lord, lagi tayong nasa Kanya. And as we pray right now, no, let us be humble and let us accept once again our God. Pagtiwala natin yung buhay natin sa ating Diyos. Amen? Sige po, tayo po'y sandaling yumuko at pumikit. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your word. Let us give our heart, our soul to Jesus. Let us worship God. Yes, Jesus. Lord, I
I give you my heart, I give you my soul. I will live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Come on, let us be our prayer to our God. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have, for the last time, let us sing, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Oh, have your way, oh Lord. Oh Jesus, oh, we give our hearts to you. Oh God, yes Lord God, hallelujah Jesus, hallelujah Father. Yes, oh God, hallelujah Jesus. Truly Lord God, we give you our hearts, Lord God. We give you our soul, oh Lord God. Lord, lahat ng nasa buhay namin, Panginoon, ay sa iyo namin ibinibigay at pinagkakatiwala, oh God. Father, we surrender all to you, God. Lord, lahat ng aspeto sa aming buhay, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala. Lord, ang aming mga puso sa mga oras na ito, Lord God, lahat ng kalagayan, Panginoon, sa aming buhay, Lord, we give it all to you, God. Lord, muli naming hinihiling, O Diyos, katulad ng iyong pangako, Lord God, will give us the Holy Spirit, Lord God, to guide us, Lord God, into all, Lord God. Lord, nawa, O Diyos, sa aming mga nakinig, Panginoon, na iyong salita, O Diyos. Ito po, O Diyos, ay may sa pamuhay namin, Panginoon, that we must stay focused on you, Lord God. We must fix our eyes on you, Lord God, and also on the things, Lord God, that are unseen, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag manangan, O God, sa mga bagay na aming nakikita, Panginoon. Bagkus, O Diyos, kami po ay manatili, O Diyos, at makita namin, Panginoon, ang bunga, O Lord, ng iyong mga ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa, O Diyos. And right now, Lord God, we entrust to you once again our lives, O God. Ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon. Ikaw ang nag-iisang hari ng aming buhay, O God. Kaya muli, O Diyos, sa iyo namin ito binibigay, Panginoon. At Lord, muli, pumasok ka sa aming buhay, Panginoon, like an open jar, Lord God. Punuin mo kami, O Diyos, ng iyong kapuspusan, Panginoon. Punuin mo kami, O Diyos, ng iyong karunungan, O Lord God. At kami nananampalataya, Lord, na bawat tatahakin namin sa aming buhay, kami magiging matagumpay, O Diyos, sa tulong mo, Panginoong Jesus. Lord, ang bawat isa na narito, Panginoon, nakikita mo ang kanilang mga puso sa oras na ito. Right now, Lord God, I release your love, O God. I release your blessing, O God, in Jesus' name. I release your strength, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. I release your power, Lord God, in the name of Jesus, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord God, maraming pong salamat. Truly, O God, that you are holy, you are great, Lord God, you are faithful to your word, O God.
Maraming pong salamat muli, Panginoon. Words are not enough, Lord God, para, O Diyos, magbigay ng pasasalamat at purihan sa iyo, Panginoon. Muli, O God, tanggapin mo, O Diyos, ang aming mataas sa papuri at pasasalamat, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise. Hallelujah. Lahat po ba ay napagpala sa umagang ito? Amen. Tayo po ay napagpala at napakaganda po ng ating pong pinag-aralan, focus. This 2021, the word focus. Sabi nga po sa Hebrew chapter 13, focus your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya na nagpasimula ng ating pananampalataya at siya din ang magpapatatag at magpapalubos ng ating pananampalataya. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. Sa oras na ito, dadako po tayo sa ating pong patuloy na pagkakaloob sa Panginoon. Babasahin ko lang po, nais ko lang pong i-share dito po sa Proverbs chapter 3 na sinabi po sa atin dito, verse 5 at saka po verse 9. Proverbs 3 verse 5. Ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Si Haring Solomon po ang nagwika po nito na, di po ba pinag-aralan natin noon? Naalala ko po yung senior ni Bishop noon, yung perspective 2021, na honoring the Lord sa ating po mga buhay. Pero tatlong word ang nakita ko po dito na sinabi ni Haring Solomon, yung in all our ways acknowledge Him. So number 1 is acknowledging God. When we give to the Lord, we acknowledge God that He is the owner ng lahat na sa atin. He is the owner. The ownership is with the Lord and we are just stewards. Tayo po'y mga katiwala. We acknowledge na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Even our life, ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Amen. Kaya pag tayo po'y nagkakaloob sa Panginoon, we acknowledge God in our life. And then yung sabi, honor the Lord with your wealth. So we honor God, honoring the Lord. Acknowledging God and honoring our God. So we honor God with our wealth. Pag tayo po'y nagkakaloob sa Panginoon, atin pong sinasabi na we honor. Ano po ba sa Tagalog yun? Ating pinaparangalan ang ating Diyos. Amen po ba? Pinaparangalan natin, hindi natin sinasabi na, ay, akin ito. Ako ang nagtrabaho. Ako ang nagpakahirap. Ako ang nag-work hard nito. Kaya ako. Kaya hindi natin na-honor ang Diyos pagka hindi natin in-acknowledge sa ating sarili na siya ang may-ari at siya ang mapaparangalan. Pero pag tayo patuloy natin pinagkakaloob sa Diyos, ang anuman meron tayo, sabi nga ni Haring Solomon, honor the Lord with your wealth. Kapag tayo nagkakaloob sa Panginoon, we honor the Lord. At sinasabi natin na, Lord, salamat sa kabutihan mo. Yung lakas ko ay galing sa iyo. Dahil hindi ka makakapagtrabaho nang wala kang lakas. Kasi minsan hindi natin maipagkaloob kasi sinasabi natin, Lord, ako nagpakahirap nito, ako nag-overtime para makuha ko itong aking wealth o trabahong ito. Sa gayon, hindi natin na-acknowledge ang Lord. Pero once we give to the Lord, we honor the Lord talaga. At yung last po, sabi, trust in the Lord. Focus in faith. Sabi nga ganun, firm faith natin. Yung ating matatag na pananampalataya sa Panginoon, tayo po ay nagtitiwala sa Diyos na ang ating pong pinagkakaloob sa Panginoon, ito po ay, siya ay tapat sa kanyang pangako. Ano po yung pangako ng Lord?
every command of the Lord, there is a promise. Ang sabi nga ng verse 10, then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. Lagi pong may pangako ang Diyos. Panghawakan lang po natin ang kanyang mga salita. Tapat ang Diyos. God is constant. God is consistent in His word. We can trust the word of the Lord, na lahat ng kanyang sinasabi ay kanyang tutuparin sa atin pong mga buhay. Kasi tapat ang nagsalita. Amen. Ang nangako ay tapat sa kanyang salita. Amen po ba? Sinong nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon? Amen. Because God is faithful in our life. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos sa oras na ito. It is truly a great privilege for us na patuloy na magkaloob sa ating Panginoon. It is our outward expression ng ating pagmamahal sa Panginoon, demonstration of our love to Him. Hallelujah, God. Lord, salamat po ng marami sa oras na ito. Saliksikin mo po ang bawat puso ng bawat isa po sa amin. Kami patuloy na nagtatapat sa iyo. We acknowledge you, God, that you are the owner of everything, O God, na nasa amin. And we honor you with our wealth, O Lord God. We honor you in our lives, O God. And we trust in your word, O God, na Lord, anuman ay pagkakaloob namin, tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Sinabi mo rin in Malakay chapter 3, O God, nabubuksan mo ang bintana ng kalangitan at patuloy mong ibubuhos sa mga pagpapala sa mga taong nagtatapat sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Hallelujah, God. Pagpalain mo po ang bawat isa, O God, na patuloy na nagkakalob sa iyong banal na paanan. Salamat po, O Diyos, at patuloy mo pong balutan ng iyong makapangyarihang banal na dugo, Panginoon. Bawat malilikom sa oras na ito, magamit lamang para sa iyong kaluwalhatian. Lord, salamat po ng marami. Receive all the glory, honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. But I'm before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Okay, palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Shall we all arise? Maging nasa online. Salamat, ang Diyos ay buhay at patuloy na gagawa ng mga buting bagay. Let us focus. Amen? Tayo dito tumayo. Taas po natin ating mga kamay. Lord God, maraming salamat today. Lord, as we close the month of January, we believe and we do believe lahat ng pinasimulan mo, Panginoon. Salamat dakilang Diyos. Bless our pastor team, Lord God. Thank you for his life. Salamat, Panginoon. Ikaw patuloy na nangungusap sa bawat isa. Sa aming pag-uwi, ingatan mo kami. Sumami ng pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapala ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you.